Sa inyong lahat. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos ayon sa ating kinanta. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin po ang Panginoon at tayo nagsama-sama na naman po upang mag-aral ng kanyang salita. May bagong palagay ko po, walang bagong dalo, walang binigay sa aking papel. Sige po, tayo po magpapatuloy na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang pag-aaralan po natin ngayon sa araw na ito ay nahatulan na at hahatulan pa. Ang kahatulan ay isang mahalaga pong konsepto na madalas nating naririnig sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Mula po sa usaping legal, moral, hanggang po sa relihiyon. Sa pinakasimpleng kahulugan po, ang kahatulan ay tumutukoy sa proseso ng pagbibigay ng desisyon o paghuhusga. Batay nga po yan sa mga ebidensya, pamantayan, at mga prinsipyong sinusunod ng isang tao o ng isang institusyon. Sa batas po, ang kahatulan ay ang hatol na ipinapataw ng isang hukom matapos ang masusing pagsusuri sa mga testimonya at ebidensya ng magkabilang panig. Ito po ang nagbibigay resolusyon sa mga kaso at alitan. Ganito nga po ang nangyayari sa panahon ngayon, di ba? Sa Senado. Yung hearing tungkol sa impeachment ni VP Sara na mahatulan lang po siya batay sa mga ebidensya at mga testimonya kung siya nga po ay mai-impeach. Doon po ang pagbabatayan doon po yung mga ebidensya. At sa relihiyosong aspeto po, particular po sa Kristyanismo, ang kahatulan po ay madalas na tumutukoy doon po sa huling paghukom, di po ba? Kung saan naniniwala ang mga mananampalataya na darating ang panahon na ang bawat tao ay hahatulan po ng Diyos. Batay sa ating mga gawa at pananampalataya. Ito ang pagbabalik tanaw sa ating mga nagawa at pagkakataon upang tanggapin ang gantimpala o kaparusahan ayon po sa banal na kalooban ng Diyos. At sa pag-aaral po natin ngayon, ay malalaman natin na ang mga tao pala ay hinatulan na, hinahatulan pa, at hahatulan pa. Sige po, atin pong basahin sa 2 Korinto 5:6 hanggang 10. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? 1, 2, read. Maraming salamat po. Sinasabi po dito ni Apostol Pablo na habang narito pa sila sa katawang lupa, dito pa sa mundo, ay namumuhay sila batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. We live by faith, not by sight. Ito yung faith na nakafocus po sa Diyos, hindi sa sarili natin at sa mga bagay na nakikita. Ano ba yung mga bagay na nakikita? Sabi dito,
Naranasan po kasi ni Pablo noon na siya ay inuusig dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ikinulong siya dahil sa pagsunod niya sa Panginoon. At tayo po bilang mga Kristiyano ay minsan po parang sumusuko na tayo dahil sa mga pagsubok. Dahil sa mga problema. Di po ba? Problema sa asawa, sa pamilya, problema sa mga anak, sa ating kalusugan, sa ating mga sakit, at maging sa financial man aspeto. Ang sinasabi dito ni Paul ay huwag tayong tumingin sa mga sitwasyon. Huwag tayong mag-focus sa mga material na bagay dahil po ang lahat na ito ay pansamantala lamang. Dapat nakatuon po tayo sa Diyos, sa ating pananampalataya dahil ito ang maghahatid sa atin sa kabilang buhay. Dito po tayo hatulan sa ating pananampalataya. Dapat ang pinag-aandaan natin ay ang buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Dapat po ang naisin natin ay maging kalugod-lugod sa Panginoon habang tayo ay nasa katawang lupa pa. Sumunod po tayo sa Panginoon. Maging mabuti sa ating kapwa at paglingkuran ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay pa. Bakit po? Sabi diyan sa verse 10, sabi diyan, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Amen po? So, ang pagtitiwala sa Panginoon Hesus ay pananalig sa kanyang pagliligtas sa atin at sa kanyang mga pangako ng hindi umaasa sa sariling kakayahan at pagsisikap ng tao. Ang bawat mananampalataya ay dapat mapagkumbabang may pagkilala sa pag-ibig ng Diyos at sa pagtitiwala sa kanyang biyaya at lakas na tatapusin ng Panginoon ang kanyang gawain sa ating mga buhay. Ang pananampalatayang ito ay nabibigay daan sa atin na lumakad ng may tapang, may katiyakang tayo ay minamahal niya at binibigyang kakayahang magpatuloy. Ito ang nagbibigay sa Kristiyano ng lakas ng loob at pananampalataya na lagpas sa buhay na ito. Kaya't ninanais nating maging kalugod-lugod sa Kanya dahil sa katiyakang tayo'y hahatulan sa ating pagharap sa Panginoong Hesus. Ngunit may mga maling palagay ang iba na dahil tayo'y iniligtas na, anumang mangyari at gawin, ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay labis at wagas na hindi na tayo huhusgahan at hahatulan. Gaya nga po ng tinuturo ng iba, yung once saved, always saved. Naniniwala sila na kapag ang isang tao ay nanampalataya na at tinanggap na ang Panginoon Hesus, ang kanilang kaligtasan daw ay permanente na at hindi na ito kailanman mawawala. Ito po ang paniniwala nila. Kahit pa sila ay magkasala muli at samantalang maraming sinasabing babala ang salita ng Diyos na maaari pang mawala ang ating kaligtasan ay pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sabi nila, hindi na raw ito binabawi ng Diyos. At dahil nga po sa pagmamalabis na ito, hindi napapahalagahan ang kagandaang loob ng Diyos na nagligtas sa atin mula sa tiyak na kahatulan. So paano po ba hinahatulan ng Diyos ang mga mananampalataya? Una po, hinatulan na tayo bilang mga taong nagkasala. Una po mga kapatid ay alalahanin natin ang ating kalalagayan bago tayo nanampalataya. Ano ba ang kalagayan natin sa Diyos nang hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoong Hesus? Ang sabi po dito sa Efeso 2, 1-3, sige po, basahin po natin. 1, 2, read.
Amen po. So paano hinatulan ang taong nagkasala? Una po, itinuturing tayong patay dahil sa pagsuway at kasalanan. Pangalawa, namumuhay tayo sa laman. Pangatlo, pinag-aarian tayo ng prinsipe ng kasamaan. At pang-apat, kinapuputan tayo ng Diyos at hahatulang mapahamak. Sabi dito sa una, paano hinatulan ang taong nagkasala? Itinuturing tayong patay dahil sa pagsuway at kasalanan. Bakit po tayo hinatulan? Ang sabi po dito, nung unay patay tayo dahil sa ating pagsuway at mga kasalanan. Dahil sa ating mga kasalanan ay itinuturing tayong patay. Ang kasalanan po kasi ang humahadlang sa atin para magkaroon tayo ng kaugnayan sa ating Diyos. Kaya nga po na magkasala sina Eva at Adan ay pinaalis sila doon sa Eden, di po ba? Dahil wala pong kaugnayan ang kasalanan sa banal na Diyos. Ganon din po tayo na itinuturing na patay dahil sa ating pagsuway at kasalanan. At ang sinasabi pong kamatayan dito ay hindi lang sa pisikal, kundi maging sa spiritual. Wala po tayong kaugnayan sa Diyos dahil po sa ating mga kasalanan. At pangalawa po, namumuhay pa tayo sa laman. Sabi doon sa verse 2 and 3. Ang sabi po dito ay, sinusunod ninyo ang masasamang takbo ng mundong ito na namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Dahil hindi tayo nagpapasakop sa Diyos, hindi tayo pinagaharian ng Diyos. Ang sinusunod lang natin ay ang gusto natin. At kung hindi tayo nagpapasakop sa Diyos, sino pang naghahari sa atin? Sino ang naghahari? Sabi diyan sa number 3, pinagaharian tayo ng prinsipe ng kasamaan. Napapailalim tayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang prinsipe ng kasamaan ang sumasakop sa ating mga pag-iisip at sa ating mga gawa. Kaya tayo napag-aarian ng prinsipe ng kasamaan dahil nga po buhay pa tayo physically, pero spiritually dead. Di po ba? Kaya po malinaw na kapag wala tayong kaugnayan sa Diyos, sino ang naghahari sa atin? Ang prinsipe ng kasamaan. Kaya po ang nangyayari ay patuloy tayo sa paggawa ng kasalanan. Papatuloy tayo sa ating mga bisyo. Ginagawa kung anong gusto sa sarili. Sinusunod anong hilig ng katawan at pag-iisip. At ito po ang mga bagay na pumipigil sa atin para tayo ay makalapit sa Diyos. At paano tayo hinatulan ng Diyos? Sabi sa number 4, paano tayo hinatulan ng Diyos? Kinapuputan tayo ng Diyos at hahatulang mapahamak. Wala po yung favor sa atin ng Panginoon. Itinuturing tayong patay dahil iba ang naghahari sa atin. Dahil ang sinusunod lang natin ay ang ating sarili. Kaya automatic po, kapuputan tayo ng Diyos. Wala pong kaugnayan ang kasalanan sa Diyos. Kaya marapat lang na tayo ay maihiwalay sa Diyos at hahatulang mapahamak. Amen po mga kapatid. At pangalawa po, nasa point number 2 tayo, mabilis. Kasi 10 po ito, 10 puntos po ito. Paano po hinatulan ng mga mananampalataya? Hinatulan na tayo sa krus kasama ng sanlibutan. So, basahin po natin yung Efeso 2:4 hanggang 5. Sige, ako na lang po kasi maiksi lang eh. Pag maiksi, ako magbabasa. Sabi po dito, subalit napakasagana ng habag ng Diyos
at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Hinatulan po tayo dito ng Diyos kasama ng sanlibutan sa ating mga kasalanan sa krus. Subalit, sa kabila po ng puot at kapahamakan na ating sasapitin, ay andun pa rin po ang kanyang habag, ang kanyang awa. Andun pa rin po yung kanyang pag-ibig sa atin na binigyan niya tayo ng pagkakataon para tayo ay makapanumbalik sa kanya. Binigyan pa rin niya tayo ng kaligtasan. Naligtas tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ano po yung kagandahang loob na sinasabi dito? Ano po yung kagandahang loob na ito ng Diyos? Ang sabi po dito sa John 3:16 to 18, sabi po dito, sige po, basahin natin. 1, 2, read. Mahaba. Ayan. Ito po yung kagandahang loob na sinasabi dito. Ito yung kagandahang loob ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, upang tayo ay maligtas. Ito po ay para sa lahat, sa sangkatauhan, maging Hudyo man o Hentil. Kasama na po tayo dito. Ipinagkakaloob po ito para sa ating lahat ng Diyos. Sabi po dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bagamat hinatulan na tayo ng Diyos, ay mahal pa rin niya tayo. Ang nais niya ay maibalik tayo sa kanyang layunin na makapiling siya sa walang hanggan. Ibinigay niya po ito ng libre, walang bayad, walang pagtatangi. At hindi lang po ito sa mga Israelita, hindi lang po ito para sa mga Hudyo, hindi lang po ito para sa mga lahi ni Abraham, kundi para po sa lahat. Lahat po tayo nais niyang maibalik sa Kanya. Sabi sa verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisang-isang anak ng Diyos. So bakit nais po ng Diyos na tayo ay maibalik sa Kanya? Bakit nais ng Diyos na tayo ay maligtas? At bakit niya pinagkaloob ang Panginoon Hesus para sa ating kaligtasan? Dahil po, hindi nais ng Diyos na hatulang maparusahan ng tao. Amen po? At sa anong kadahilanan kung bakit hindi nais ng Diyos na hatulang maparusahan ang tao? Ayan, balik po tayo sa John 3:16 to 18. Sabi po dito, una po, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos, iniibig niya ang sangkatauhan. Sabi po diyan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Di po ba? At dahil sa pag-ibig niya ay isinugo niya. Sinugo niya. Dahil sa pag-ibig niya, isinugo ng Diyos ang kanyang anak para upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Siya lamang yung handog na katanggap-tanggap para sa Diyos. Para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Tanging ang Panginoong Hesus lamang po. Ito yung sinasabi dito sa verse 16 and 17.
At paano tayo tinubos sa ating mga kasalanan ng Panginoong Hesus? Sige po, basahin po natin yung 2 Corinthians 5:21. Hindi, ako na lang po kasi maiksi. Sabi po dito sa 2 Corinthians 5:21. Nawala po. Wala. Sige po, dito na po. Sabi po dito sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring ng makasalanan upang sa ating pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So ipinakikita po nito ang pag-ibig at biyaya ng Diyos na nag-alis ng ating parusa sa pamamagitan ng Kanyang anak, ang Panginoong Hesus. Hindi nga po nagkasala ang Panginoong Hesus. Ito po yung dakilang pagpapalit. Sa English po yung the great exchange. Ang Panginoong Hesus na walang kasalanan at hindi nagkasala ay inako niya yung kasalanan natin. Yun po yung great exchange. Siya yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Siya ang tumubos sa atin bagamat wala siyang kasalanan. Siya yung naghirap. Siya yung nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Yung kaparusahan na dapat tayo ay magbayad, siya po ang umako. Itinuring siyang makasalanan. At sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay nagiging matuwid po tayo sa harap ng Diyos. Ibinibigay niya sa atin ang katwiran, ang Kanyang katwiran upang maging matuwid tayo at malinis sa harap ng Diyos. Yung pakikipag-isa natin sa Panginoon Hesus ay ibinibigay niya sa atin ang Kanyang katwiran na kapag humaharap tayo sa Diyos, ay binibigyan tayo ng kakayanan na lumapit sa Diyos at ang tinitindihan po ng Diyos dito ay yung katwiran ng Panginoong Hesus. Hindi po yung katwiran natin para tayo makalapit sa Diyos. Dahil po kahit anong gawin nating pagpapakabuti, pagpapakabait sa paningin ng Diyos, ay hindi po rin po tayo karapat-dapat dahil makasalanan pa rin po tayo. Magiging karapat-dapat lang tayo sa harap ng Diyos dahil po sa katwiran ng Panginoong Hesus. Kaya pag lumalapit tayo sa Diyos, ang nakikita po ng Diyos ay yung katwiran ng Panginoong Hesus. Kaya nagiging katanggap-tanggap yung paglapit natin sa Kanya. Amen po? Yan po. So bakit hindi nais ng Diyos na hatulang maparusahan ang tao? Una po, dahil iniibig tayo ng Diyos. Pangalawa, sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, ang Panginoon Hesus, upang iligtas ang lahat sa pamamagitan niya. Pangatlo, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa Panginoon Hesus. At pang-apat, hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Sinasabi rin po dito sa Marcos 16. Maiksi pa rin po ito. Ako na lang po babasa. Sabi po dito, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang utos po ng Panginoon Hesus ay humayo tayo sa buong mundo at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Hindi po ba? Ito yung tinatawag na Great Commission. Nais ng Diyos na ang bawat tao ay magkaroon ng pagkakataong maligtas. Mula pa po sa simula, ang plano ng kaligtasan ng Diyos ay nilayong ipangaral sa buong mundo, sa lahat. Ang pangangaral ng ebanghelyo ay kinabibilangan ng pagpapahayag ng mabuting balita, ng kaloob ng Diyos, kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Hesus.
Ang mensahe po ay tungkol sa kaligtasan mula sa paghatol, mula sa pagkakasala, tungkol sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng awa ng Diyos at yung sakripisyo ng ating Panginoon Hesus. Ipinapakita po dito na ang tunay na pananampalataya sa ating Panginoon Hesus ang pangunahing daan, yung pangunahing daan sa kaligtasan. Samantalang ang bautismo ay panlabas na patunay o tanda ng pagsunod at pagtanggap sa Panginoon Hesus at sa kanyang mga salita. Ang bautismo po sa tubig ay sumisimbolo po ng ating pakikipag-isa sa kamatayan, paglibing at pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus, di po ba? Kapag tayo ay inilulubog sa tubig, ano nangyayari? Inililibing din natin yung ating mga lumang pagkatao. At kapag tayo umahon sa tubig, tayo naman ay nabubuhay na muli kasama si Kristo sa bagong buhay na binigay niya sa atin. Dapat po bago tayo magpabautismo sa tubig ay nakahanda na tayo na sumunod at tanggapin ang ating Panginoon Hesus bilang ating tagapagligtas. Kaya nga po walang binabanggit sa Biblia na ang mga sanggol ay dapat bautismuhan sa tubig. Bakit po? Dahil hindi pa nila naunawaan, hindi pa nila naiintindihan kung ano ang kahulugan nito. Di po ba? Hindi pa nila naunawaan lahat to. Sa halip, anong ginagawa sa mga sanggol? Sila inihahandog. Katulad po ng ating Panginoon Hesus, nang siya ay handog sa templo, nang siya ay 8 araw pa lamang. At bakit kailangan tayo mabautismuhan sa tubig? Upang sundin ang pinag-uutos ng Diyos sa atin. Upang ipakita na ang bautismo sa tubig ay ang ating tatak bilang mananampalataya kay Kristo at upang patunayan ang kahalagaan nito na mismo ang Panginoon Hesus ay nagpabautismo kay Juan Bautista at ang Panginoon Hesus ang naging halimbawa na ating dapat sundin. Amen po? At pangatlo po, sabi sa iyo, bilis nito eh. 10. Pangatlo po, hahatulan ng Diyos ang hindi humahatol sa sarili. So sa ating pananampalataya, tayo ay nailigtas sa kasalanan at sa pagkakaalipin dito. Inaasahang tayo'y mamumuhay ng may kabanalan. Kaakibat nito ang pagsisiyasat at paghatol sa sarili sa mga pagkakasala. Sige po, basahin po natin itong 1 Corinthians 11:27-32. Ito po yung tungkol sa pagdiriwang ng banal na hapunan. Sige po, 1, 2, read. So, ayan po. Paano tayo hinahatulan bilang mananampalataya? Una po, hindi hinahatulan ng Diyos ang sumisiyasat sa sarili sa anumang pagkakasala. At pangalawa, hinahatulan tayo upang disiplinahin at ituwid. Pangatlo, nanganganib mahatulang mapahamak kasama ng sanlibutan ang hindi at ayaw magpatuwid. So una po,
Paano tayo hinahatulan bilang mananampalataya? Hindi hinahatulan ng Diyos ang sumisiyasat sa sarili sa anumang pagkakasala. At sa letter A po, ang pagdiriwang ng banal na hapunan ay pag-alala sa ginawang pagliligtas ng Panginoong Hesus. Ito rin ang pagkakataon upang ating siyasatin, hatulan ng sarili at magsisi upang tayo ay patawarin. Ito po yung ginagawa natin sa tuwing tayo magbabanal na hapunan. Ito yung pag-aalala natin doon sa mga nagawa nating pagkakamali, mga kasalanan. Ang sinabi ng Panginoong Hesus dito nung pinagdiriwang ang banal na hapunan ay, ano sabi niya? Sabi ng Panginoong Hesus, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Bilang pag-alala sa kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Pag-alala sa pagliligtas niya, sa kagandahang loob ng Diyos na tayo ay naligtas, na tayo ay natubos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi po natin sisiyasatin ang ating sarili, ay patuloy tayong mamumuhay sa kasalanan. Bagamat tayo ay iniligtas na. Sinasabi dito na ang hindi sumisiyasat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Bahagi po na ating pagharap sa kanya ay yung pagkilala sa kung ano ang ginawa ng Panginoon Hesus para sa atin. Kaya po sa tuwing tayo ay nagbabanal na hapunan, ay inaalala po natin ang kabutihan ng Diyos at binibigyan tayo ng pagkakataon na muling makabalik sa Kanya. Nasiyasatin naman din natin ang ating mga sarili. Ibig sabihin, hingi ng tawad ang ating mga kasalanan sa Panginoon sa ating pagharap sa Kanya. Humingi tayo ng kapatawaran at tayo Kanyang lilinisin at patatawarin. So paano natin ginagawa sa sinasabi dito na pagsasiyasat sa sarili? Ito yung sa letter B. Ito yung pagpapahayag at pag-amin sa kasalanang nagawa. Sabi po dito sa 1 John 1:19, sabi po dito, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Nagkakasala pa po ba tayo? Amen. Sinasabi ng Diyos na lahat tayo ay nagkasala. Pero kung patuloy nating itatatwa ito, i-deny ito, ay ginagawa nga nating sinungaling ang Diyos. Ito po ay nagpapatunay na wala sa atin ang kanyang salita. Hindi tayo nagpapasakop at pinaghaharian ng Diyos kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala. Kung hindi natin na-appreciate ang ginawa pagliligtas ng Diyos sa atin, ay parang sinasabi nating walang halaga ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Ipinapakita nito na ang isang mapagmataas na tao ay hindi sumusunod o nabubuhay sa katotohanan ng Diyos. Ang pagpapahayag ng kasalanan ay ang pag-amin sa harap ng Diyos na nagkasala tayo. Hindi po ito basta lihim na naisip, kundi taos-pusong pagkilala sa ating mga maling nagawa. At tinitiyak nito, natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako na tayo'y kanyang patatawarin. Matuwid siyang nagpapatawad dahil binayaran na nga po ng Panginoon Hesus ang parusa ng kasalanan doon sa krus. Hindi lamang tayo pinatatawad, kundi hinuhugasan pati yung mga karumihan para manatili tayong malinis sa kanyang paningin. At ang sinasabi po dito na
kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang sinasabi na word na yung sinasabi na word na kung ipinapahayag, sabi po dito, if we should confess, sabi po dito, ito po yung sinasabi dito, kung ipinapahayag, if we should confess. At sa Greek word po nito, homologeo. Greek verb meaning to speak the same thing, to agree, or to assent. Homologeo. Ito po dito, yan, homologomen. If we should confess. Ito po yung word na homologeo. Kung sinasabi ng Diyos na makasalanan tayo, then talaga pong makasalanan tayo. Kung hinihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos at i-confess nga po natin ang ating mga kasalanan, then patatawarin po tayo ng Diyos. Yun ang nais niya. Yun ang gusto niya na aminin natin sa ating mga sarili na tayo ay nagkasala. Magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga po kung kinokorek man tayo ng ating mga kapatid, pinapaalalahanan tayo, tanggapin po natin ang pagkokorek na yan. Wag na po tayo mag-justify na ang mga maling gawa natin. Wag tayong maging defensive. Wag na po. Wag tayong mga tuwiran pa kung talagang mali naman po ang ginagawa natin. Tandaan po natin na hinahatulan tayo upang disiplinahin at ituwid ng Diyos. At dyan po yan sa number 2. Sabi doon, hinahatulan tayo upang disiplinahin at ituwid. Kung hindi po natin sisihasatin ang ating mga sarili, ay maaari tayong hatulan ng Diyos upang tayo ay disiplinahin at ituwid, at ang pinakasukdulan nga po nito ay kasama po tayong hahatulang mapahamak kasama ng sanlibutan. Yun kung hindi tayo magpapatuwid. Ang sabi po dito sa verse 31, sabi diyan, kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Sabi po diyan. Kung hinahatulan tayo ng Panginoon, ito po ay dahil sa itinutuwid niya tayo. Nandun pa rin po yung pag-ibig ng Diyos, bagamat tayo ay hinahatulan na. Dahil ninanais ng Diyos na tayo ay maitama at maipanatili sa Kanya. Ang pagmamataas po ang isang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ng tao na magpatuwid. Yung mapagmataas. Ang hindi pag-amin sa kasalanan at pagkakamali ang lagi pong humahadlang kung bakit ayaw magpatuwid ng isang tao. Ang lagi niyang binibigyan ng kredito yung kanyang sarili sa halip na ang dapat ipagyabang niya ay ang Diyos, di po ba? Ngunit kung tatanggihan natin ang pagtutuwid ng Diyos, ano po ang mangyayari? Parurusahan tayong kasama ng sanlibutan. May hiwalay tayo sa Kanya. At alam naman po natin kung ano ang mangyayari pag tayo ay divorce sa Panginoon, di ba? Hiwalay. Ano po ang mangyayari sa mga hiwalay sa Panginoon? Hatulan sila at ang final destination nila doon sa lake of fire. Yun po ang sinasabi dyan doon sa number 3. Doon sa number 3, pakibalik po. Nanganganib mahatulang mapahamak kasama ng sanlibutan ang hindi at ayaw magpatuwid. Kung hindi tayo magpapatuwid, tiyak na tiyak po tayo ay parurusahan kasama ng sanlibutan. Ang hatol na igagawad sa atin ay pareho sa mga yung hatol sa mga hindi sumasampalataya sa Panginoong
Jesus. Sa amin naman po dito sa unang Korinto, 11. Hindi, yun po. Ang sabi po doon, kung siyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo, upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Pangilan na po? Pangatlo? Hindi pa pala to. So hatulan ang ating mga gawa bilang mga mananampalataya. Pang-apat na nga po pala yan. Oh. Ilan na lang? 6. So hahatulan ang ating mga gawa bilang mga mananampalataya. Ito po yung binasa natin kanina. Yung verse na ito, di po ba? Sige po, babasahin ko na lang po ulit. Sabi po dito, kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na niya. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Ito po yung buhay na pag-asa ng mga mananampalataya na meron pong buhay sa walang hanggan, kapiling ang ating Panginoong Hesus. At sinasabi dito na merong gantimpalang natatanggap ang bawat mananampalataya. May rewards po yung mga mananampalataya dito. Sabi doon sa 2 Corinthians, at sabi dito ay sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Ang sinasabi po ditong hukuman ni Kristo ay ito po yung bema o judgment seat of Christ. Ito po yung bema o judgment seat of Christ. Ang tinutukoy dito ay ang pagharap natin sa hukuman ng Panginoon. Panginoong Hesus, kung tayo ay nanatili at nagmatapat sa Kanya bilang mananampalataya. Tayo ay hahatulan hindi na dahil sa pagkakasala. Hatulan po tayo hindi sa ating mga pagkakasala, kundi upang gantimpalaan ayon sa ating mga ginawa habang nabubuhay. Ito po yung sa mga mananampalataya. Sa mga mananampalataya po ito. Gaya po ng mga pinag-aralan natin, tungkol po doon sa, yung pinag-aaral natin, mga pinag-aaralan, maski nga po sa midweek, sa online, pinag-aaral natin tungkol sa end times, ay ang Panginoong Hesus po ang hahatol sa atin, di po ba? At sa muli niyang pagbabalik, ay hahatulan niya po ang mga hindi sumampalataya at pagkahiwalay sa Diyos. At kapahamakan po ang sasapitin nila. Samantalang ang mga sumampalataya sa Kanya ay gantimpala po ang makakamit nila. Ito po yung sinasabi dito sa Pahayag 11, 18. Sabi dito, dahil dumating na ang panahon ng iyong puot, ang paghatol sa mga patay, at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang sa lahat na may takot sa iyo, dakila man o hamak.
Ito po yung pagbibigay ng gantimpala sa mga propeta, sa kanyang mga hinirang, sa lahat ng may takot sa kanya. Sinasabi nga dito, dakila man o hamak. At ano pa po ang sinasabi sa pahayag 22? Sabi dito, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So paano hatulan ang ating mga gawa bilang mga mananampalataya? Sige po, basahin natin sa 1 Corinthians 3:10-15. Sandali po. Sorry po. 1 Corinthians po yan. Sorry po. Hindi po yan 2 Corinthians. Sige po, basahin po natin. 1, 2, read. So ayan po, paano hatulan ng ating mga gawa? Dalawang bagay po kung paano hatulan ng ating mga gawa. Una po, hahatulan ang bawat ginawa ayon sa pundasyon, ang Panginoon Hesus. At pangalawa, hahatulan tayo ayon sa uri ng gawa. Yung una po, hahatulan ang bawat ginawa ayon sa pundasyon, ang Panginoon Hesus. Hahatulan po tayo sa pundasyong meron tayo dahil walang ibang pundasyon po kundi ang ating Panginoong Hesus. Hahatulan po ang ating mga gawa batay po sa pundasyon, batay sa ating Panginoong Hesus. Yung ating pananampalataya, ang lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating ginagawang paglilingkod. Ano po ang basehan nito? Gaya nga po ng pagdalo natin dito, linggo-linggo, ang ating pagdalo sa ating mga gawain, mga Bible study, mga prayer meeting. At ano po ang dahilan nito para sa atin? Lahat po ng ginagawa natin, dapat ang batayan natin ay ang Panginoong Hesus. Ano po ang pangalan nating church? Dapat po, Jesus first. Amen po? Jesus first. Kung ano man ang gagawin natin. Kung ano man ang paglilingkod, ano man ang gagawin natin mga desisyon, ay lagi po nating isipin at inuuna ang Panginoong Hesus. Jesus first. Unahin natin ang Panginoong Hesus. Gawin nating pundasyon ang Panginoong Hesus, hindi ang ibang bagay. Huwag po nating sabihin na kaya lang naman ako nag-ministry dahil obligasyon ko lang. Kaya ako lang naman tinuturuan ng mga bata dahil ako ang inassign ni pastor. Kaya lang naman ako dumadalo para magpa-check ng attendance, makita ako. Tatandaan ko po nung una pa lang ako kaya ako sumasama sa aking asawa para hindi kami mag-away. Pinagbibigyan ko lang siya. Noon pa po yun. Noon pa po yun. Kaya lang naman ako, sasabihin ng iba, kaya lang naman ako nag-asya dahil ako ang inassign ni Ate Son na nag-birthday kahapon. Yung mga hindi pa po na bumabati sa Ate Son, batiin nyo na po ngayon. Belated happy birthday po. Sabi na iba, kaya lang naman ako sumali sa music team dahil hilig ko ang kumanta.
Pero po kung ikukonsidera natin na kung lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon, ay magkakaroon po tayo ng gantimpala. Pero kung yung mga bagay na ginagawa natin ay meron tayong ibang dahilan, may iba tayong motibo, may iba tayong intensyon, ito yung babala na ibinibigay po sa atin. Ito yung sinasabi na may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalang bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Ang babala po dito mga kapatid ay makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Tayo po ay gagantimpalaan ayon po sa uri ng ating mga gawa. Una, hatulan tayo sa ating ginawa batay po sa ating pundasyon, base sa ating Panginoon Hesus. At ikalawa, hahatulan ang ating mga gawa base sa uri ng ating gawa. Ayan po sa number 2. Hatulan tayo sa uri ng gawa. May dalawang paghahambing po kasi dito, yung grupo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalang bato, at yung isang grupo na gumagamit ng kahoy, damo o dayami. At ano po ang gagawing pagsubok para ito ay maging katanggap-tanggap o hindi? Sabi dito, sa pamamagitan ng apoy, malalaman na makilala ang mga uri ng gawa sa pamamagitan ng apoy kung ito ay ginawa ng bawat isa. Kung mananatili tayo sa pundasyon sa Panginoong Hesus, ang ating mga ginawa, ay makakamtan natin ang gantimpala. Ang apoy po dito ay hindi para tayo ay hubugin o ituwid pa. Kundi ang pinag-uusapan po dito yung gantimpala na tatanggapin natin para sa walang hanggang. Pag sinabi natin na mahalaga gaya po ng ginto, pilak o mahalagang bato, ito po yung mga bagay na ginawa natin para sa ikalulugod at ikakalulhati ng ating Panginoon Hesus. Mga bagay na iniutos sa atin ng Panginoon, yung ating relasyon sa Diyos, yung ating paglilingkod, yung ating paglago, yung ating pagbabago, yung ating ginagawang pagtulong sa ating mga kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan, at yung pakikibahagi natin sa Great Commission. Lahat naman po ng ginagawa natin ay tinatanggap ng Panginoon. Lahat naman ng ginagawa natin ay andun yung intensyon natin na maparangalan ang Panginoon. Pero Diyos po ang hahatol sa lahat ng gawa natin kung ito ba ay magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Nakikita niya po ang ating mga puso. Nakikita niya ang buong puso natin kung ginagawa po natin buong pusong paglilingkod sa Kanya. Wala pong nalilingid sa Kanya. Alam niya po lahat. Maging nga po ang bilang ating mga buhok. Alam niya, di po ba? He is an all-knowing God. Amen po? Kaya nga po pag ang ginagawa natin paglilingkod ay linalawakan natin ng mga personal na interes. Yung pabanjing-banjing lang. Yung maglilingkod lang pag gusto. Pag ayaw, hindi maglilingkod. Yung mga gawang hindi nakasalig sa Panginoon, ay alam po natin na walang gantimpala tayong matatanggap mula sa Panginoon. Para tayong mga kahoy, damo o dayami na masusunog pag pinadaan sa apoy. Maliligtas nga tayo pero wala tayong matatanggap na gantimpala mula sa Panginoon. Para tayong sinasabing parang nasunugan. Para tayong nasunugan, walang dalang anuman bagay. Kaya maging maingat po tayo sa ating paggawa na andoon yung layon natin na maparangalan ang Panginoon. Mabigyan siya ng kaluguran. Masunod yung mga utos niya. Saliksikin po natin ang ating mga sarili. Kumakanta lang ba tayo para iparinig lang ang ating mga magagandang boses? Nagtuturo ba lang ba tayo para makilala o maging sikat? Kaya maging maingat po tayo. Dapat ang ginagawa natin, ang paglilingkod natin
ay para lang talaga sa Panginoon. Hindi po paligsahan o pagalingan ang paglilingkod. Maliit man o malaki, paglilingkod pa rin po ito. Dapat po tayo mismo ang humuhusga sa ating mga sarili kung ang ginagawa nga ba natin ay kalugod-lugod sa Panginoon. Kung tinatanggap ba ng Panginoon. Amen po mga kapatid? So ano nga ba ang gantimpala ito na sinasabi dito? Para saan yung reward na yon? Kasi po, di po ba may bagong daigdig? Gagamitin ba natin ito para pambili ng bahay doon, pambili ng sasakyan, pambayad sa tax para sa flood control? Ano pa ang gagawin natin sa walang hanggan? Kasama po tayong maghahari kasama ang Panginoon. Yung gantimpalang ibibigay sa atin yung mga putong, mga crowns, para tayo mga estudyante na gagraduate, tatawagin, para bigyan ng medalya. Na 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 na. Sino ba? Yan po ang ginagawa doon. Ang pag-aalay lapang po natin doon yung pagsamba natin sa Kanya. At ano mangyayari doon sa mga hindi nabigyan ng medalya? Nakapag-aral lang po sila pero nakatapos lang po sila. Pero hindi sila nagmatapat sa kanilang pag-aaral. Bubulakbol pa rin sila. Kaya wala silang natanggap na mga medalya. Ganun po yung nangyari doon sa mga nasunugan. Ano po mangyayari doon sa mga hindi tumanggap ng gantimpala? Siguro, basahin po natin yung unang Korinto, 13 hanggang 15. Sige po, 1, 2, read. So ito po yung babala para sa atin. Bigyan natin ng halaga yung mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi yung dahil naatasan lang tayo. Hindi yung dahil bahagi lang tayo ng ministry. Gawin po natin ito para sa Panginoon. At kung tayo man ay may ginagawa at minsan ang ginagawa nating paglilingkod ay hindi naman napapansin, huwag po tayong panghinaan ng loob. Huwag po tayong magdamdam. Huwag nating hanapin na tayo ay papurihan sa ginagawa natin. Nakikita man ito o hindi ng mga tao sa paligid natin na sa tingin natin ay hindi nasusuklian yung ginagawa natin para sa Panginoon. Tandaan po natin na may Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay na ginagawa natin. May Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay na ipinaglilingkod natin. Ipinagpapagal natin para sa Kanya. Hindi man nila mapansin yung puyat natin, yung pagod natin para sa Panginoon, pero sa Diyos, hindi po nalilingid sa Kanya yon. Magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa ating pananampalataya. At kung may mga bagay man na tinitiis tayo dahil sa pananampalataya, magpatuloy lang po tayo. Dahil ang lahat ng ito ay pagsusulit natin sa Panginoon sa pagharap natin sa Kanya. Amen po mga kapatid. So paano ba hinahatulan ng Diyos ang mga mananampalataya? Una po, hinatulan na tayo bilang mga taong nagkasala. Hinatulan na tayo sa krus kasama ng sanlibutan. Hahatulan ng Diyos ang hindi humahatol sa sarili
at hahatulan ng bawat mga gawa bilang mga mananampalataya. At bago po tayo magtapos mga kapatid, ay basahin po muna natin yung 2 Corinthians 5:11 to 21. Last na po ito. Sige po, mahaba po ito kaya kayo po magbabasa. 1, 2, read. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan. At hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. So ito po yung paalaala ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto tungkol sa pagbabagong buhay at ministeryo ng pakikipagsundo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus. Pinapaliwanag niya dito na dahil inayos na ng Diyos ang relasyon natin sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus, tayo po ay naging mga bagong nilalang na at binigyan ng tungkulin ihatid ang mensaheng ito sa iba. Mga kapatid, ito po ang layon namin bilang mga lingkod, bilang mga tapagturo. Ang nais namin na tayong lahat ay makalapit sa Panginoon. Magkaroon tayo ng tamang relasyon, tamang pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Hesus. Hindi po nais namin na isa man sa atin, isa man sa inyo ay mapahamak. Ang nais namin ay maging sariwa sa atin yung kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. At kung paano niya tayo niligtas. At kung tayo ay nanampalataya na, maging sariwa po sa atin na iniligtas tayo ng Diyos. Ito yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga po magpatuloy lang tayo sa ating pananampalataya at isipin natin palagi ang kabutihan ng Diyos sa atin. Lumapit tayo sa Kanya sapagkat ang pinagkakalob niyang kapaligtasan ay libre po sa pamamagitan ng Panginoon Hesus lamang. Siya po ang daan, siya ang katotohanan, ang buhay, at walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Kung nais nating magbalik loob sa Kanya, malaya niya tayong binibigyan ng Panginoon na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Kasi po, sa ating pagtatapos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ang nais niya ay maligtas tayo mula sa kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kung tayo ay magbabalik loob, magsisisi at magpapabautismo, hindi na tayo hatulan sa ating mga kasalanang nagawa. At sa ating pananampalataya, tayo ay inaasahang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kung magkasalaman, tayo ay hatulan upang disiplinahin at ituwid upang makapanumbalik hanggang pinagpapasyan nating magpatuloy at manatili sa Kanya. Sa huli, sa ating pagharap sa Panginoon Hesus, tayo ay hahatulan ayon sa ating pamumuhay at gawa bilang mga lingkod niya. Kaya't huwag nating sayangin ang kagandahang loob at biyayang pagliligtas sa atin ng Diyos. Huwag din nating ipag-atubili,
Huwag nating ipag-atubili pa ang mga maaari nating ipaglingkod at ialay para sa Panginoon. Mamuhay tayo sa pananampalataya ng may patuloy na paglago at pagmamatapat sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa. Nawa po may natutunan po tayo.